Isang fishing trawler na nagpapalipad ng watawat ng China ang nilubog ng mga sasakyang pandagat ng Argentina matapos mahuling ilegal na nangingisda sa loob ng exclusive economic zone ng bansa, ayon sa mga ulat ng media at isang press release mula sa Argentina Prefecture Naval at Coast Guard. Ayon sa press release, matapos madiskubre ng Argentina Coast Guard ship na Derbez ang Loyan Yuan U-010 na pangingisda sa baybayin ng Puerto Madryn, Chubut Province noong Miyerkules, ika-14 ng Marso taong 2016. Nakipag-ugnayan ito sa barko sa pamamagitan ng radyo at sa huli ay sinubukang sumakay dito. Gayunpaman, binaliwala ng Loyan Yuan U-010 ang lahat ng pagtatangka sa komunikasyon, pinatay ang mga ilaw nito at tumakas patungo sa internasyonal na karagatan. Pagkatapos ay nagpaputok ang mga Derbez ng mga babala sa lugar ng trawler, bilang tugon ay lumingon sa humahabol nito at paulit-ulit na sinubukan ang pagrampa ng mga maniobra. Sa pakikipag-ugnayang ito, pinaputukan ng barko ng Argentina ang barkong pangingisda. Nakalaunan ay naging sanhi ng paglubog nito. Pagkatapos ay iniwan ng mga tripulante ang barko. Apat na tripulante, kabilang ang kapitan, ang nailigtas ng Derbez, habang ang natitirang mga tripulante ay sumakay sa dalawa pang barkong may bandila ng China na dumating sa pinangyarihan sa panahon ng paghaharap. Sa isang pahayag na iniuugnay sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Lu Kang na naipost sa website ng ministeryo, sinabi nilo na ang Loyan Yuan U-010 ay nilapitan ng Argentina Coast Guard noong Siyam-A. Argentina na oras noong ika-14 ng Marso. Matapos ang ilang oras na paghabol, binaril ang barko na nagdulot ng pagtagas sa katawan na humantong sa paglubog ng trawler. Idinagdag nilo na apat na tripulante ng bangka ang nahuli ng mga puwersa ng Argentina habang 28 iba pang crew member ang nailigtas ng mga kalapit na bangkang pang-isla ng China, na walang ulat ng kamatayan o pinsala. Ang paglalagay ng mataas na kahalagahan sa insidenteng ito, ang Konseho ng Estado ay gumawa ng mahahalagang tagubilin, sabi nilo sa pahayag. Ang Ministry ng Panlabas at ang Embahada ng China sa Argentina ay nagsampa ng mga reklamo na representasyon sa panig ng Argentina, na nagpahayag ng malubhang alalahanin at hinihiling na ang panig ng Argentina ay magsagawa ng masusing pagsisiyasat, paalam sa panig ng Chino ang mga detalye, tiyakin ang kaligtasan at mga lehitimong karapatan at interes ng mga Chinese crew. At gumawa ng mga epektibong hakbang upang maiwasan ang anumang pag-ulit ng naturang insidente. Maraming video ng kaganapan na nakuna ng mga puwersa ng Argentina ay naipost sa YouTube noong 2016 at kumalat ito. Sa isang
Kaugnay na kaganapan, iniulat ng mga outlet ng balita sa Argentina noong Biyernes ika-11 ng Marso taong 2016 na ang isa pang barkong may bandila ng China ay nahuling iligal na nangingisda sa soberanong tubig ng bansa sa Timog Amerika. Ang bangka, ay squid fishing vessel Huali 8, ay nakita noong ika-29 ng Pebrero, binaliwala ang lahat ng komunikasyon mula sa Argentine Coast Guard, kabilang ang mga warning shot, at tumakas sa loob ng 4 na araw, una sa tubig ng Uruguay. Pagkatapos ay bumalik sa Argentine Sea at sa wakas ay tumakas sa internasyonal na tubig noong ika-3 ng Marso taong 2016.